Dalawang araw na lang bago ang Papal Conclave o ang botohan ng mga kardinal para sa susunod na Santo Papa. Para sa ginagawang paghahanda dyan, makakausap natin live mula sa Rome, Italy, si GMA Integrated News Stringer, Andy Peñafuerte III. Andy, kumusta ang paghahanda dyan ngayon bago ang Papal Conclave sa Miyerkules? Para pabagso-bugso na ngayon yung ulan dito at mahangin dito sa Rome. At kung babagasin natin yung daan na yan sa aking likuran ay papunta yan diretso sa St. Peter's Square. At malapit lang dyan yung Casa Santa Marta kung saan mananatili yung mga cardinal elector na lalahok doon sa nalalapit na Papal Conclave sa Miyerkules, May 7. Meron dyan isinasagawang renovation sa mga pasilidad para matiyak yung seguridad at katahimikan ng mga cardinal elector, lalo't kailangan nila yan sa kanilang pagninilay-nilay. At doon naman sa Sistine Chapel, malapit din sa St. Peter's Square, kinabit na yung chimney na magbubuga ng usok itim kung wala pang napipiling bagong Santo Papa, at puti naman kung meron ng cardinal na nakatanggap ng 2/3 na majority na boto para maging bagong Santo Papa. Okay, Andy, alam ko marami dun sa mga kardinal ay nandiyan na sa Roma ever since the Pope died. Kailan inaasahang darating naman yung mga cardinal electors dyan mismo sa Casa Santa Marta? At may opisyal na bang bilang kung ilan doon sa 135 na cardinal electors ang darating? Para simula bukas ng gabi hanggang sa Miyerkules ng umaga dito sa Roma, kailangan dumating ng mga cardinal electors sa Casa Santa Marta dahil kailangan nilang maghanda para sa misa sa pagboto nila doon sa panibagong Santo Papa. Mangyayari yan ng alas 6 ng umaga sa Miyerkules. Wala pa tayong opisyal na bilang kung ilan doon sa 135 na eligible na cardinal electors ang lalahok doon sa Papal Conclave sa Miyerkules. Pero sa ating initial na informasyon, meron ng dalawang cardinals na nagpasabi na hindi sila makakadalo dahil sa kanilang problema sa kalusugan. Yan ay sina Cardinal Antonio Canizares Llovera mula sa Valencia, Spain, at si Cardinal John Nue mula naman sa Kenya. May mga aktibidad pa ba tulad ng General Congregation ng mga kardinal ngayong araw bilang paghahanda dyan sa conclave, Andy? Tama ka dyan, Cara, kasi ngayong araw, magsasagawa ulit ng General Congregation at meron dalawang session na nakatakda mamaya. Yung ika-10 mangyayari ng mula alas 9 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga at yung ika-11 naman ay mangyayari mula alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. At magkakaroon ng press briefing yung Holy See Press Office para bigyan tayo ng detalye dun sa mga nangyari dyan sa pulong na yan. At kung pagbabasihan natin yung mga nakalipas na mga General Congregation, nangingibabaw talaga yung tema ng solidarity o pagkakaisa, pati yung collegiality o yung pagkakabuo-buo ng mga cardinals. Pati na rin yung issue tungkol sa kung paano maiaangkop ng simbahang katolika itong simbahan sa nagbabago at kasalukuyang panahon. Samantala, kahapon, Linggo, dito sa Roma, hinayaan yung mga cardinal na magmisa doon sa kanilang mga lugar. At kahapon, sa ating pag-ikot dito sa Rome, nakita natin sina Cardinal Luis Antonio Tagle, Cardinal Jose Advincula, at Cardinal Pablo Virgilio David na dumalo doon sa misa sa Pontificio Collegio Filipino. Yan ay para sa pagdiriwang ng ika-64 na anibersaryo ng Collegio Filipino. At doon sa misa na celebrated mass na ginanap para sa celebration na yan, ipinalangin ng mga mananampalataya na magkaroon ng sapat na gabay itong mga cardinal elector para sa nalalapit na Papal Conclave. Pagkatapos naman ng misa, nagkaroon ng salo-salo at talagang naging malapiesta itong salo-salo na ito sa Collegio Filipino. Tapos may mga Pilipino mula dito sa Roma, may mga Pilipino rin galing sa iba't ibang lugar sa Italia, pati na rin mga dayuhan na nakupiesta doon sa mga taga-Collegio Filipino.
Maraming salamat sa iyong ulat, Andy Peñafuerte III ng GMA Integrated News Stringer sa Rome, Italy. Thank you.